Magandang lahat. Yun na. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay narito kami upang ihandog sa inyo ang pagtutulungan ng bawat isa sa amin upang mabuo ang isang konklusyon para sa RH Bill o sa tinatawag nating Reproductive Health Bill. Ngayon ay mag-uumpisa po tayo sa isang survey kung sino po ba ang pabor o hindi pabor sa RH Bill at kung ano po ang kanilang mga kadahilanan kung bakit iyon ang kanilang nasabi. Mauna na po tayo kay Mr. Derek De Leos at ang kaniyang opinion. Mr. Derek, maraming salamat po sa inyong tulong. Ngayon po ay dadako naman po tayo sa isa pa naming kamag-aral kung saan nagbibigay talaga ng malaking opinion at malaking pagtutol sa RH Bill. Mr. Canale? Maraming salamat po sa inyo. Ngayon po, dumako naman po tayo sa isa pang na panayam natin na si Mr. Ken Nishitani. Mr. Ken? Maraming salamat po, Mr. Ken Nishitani. Ngayon po ay dumako naman tayo kay Mr. Irish Barasi na nagbibigay sa atin ng konklusyon kung saan po ba siya, pabor po ba siya sa RH Bill o hindi. Mr. Irish? Okay. Maraming salamat po, Mr. Irish. Ngayon po ay dumako naman tayo sa isa pa nating kapatid dito sa ating paaralan. Siya po si Mr. Carlos Lopango. Mr. Carlo, pabor po ba kayo sa RH Bill? Yes. Bakit po naging pabor kayo sa RH Bill? Maraming salamat po sa inyong tulong. Alam kong pabor kayo at yun na po, dadako naman po tayo sa iba pang ating kapanayam. Narito po si Miss Carmina. Ate, pabor ka po ba sa RH Bill? Bakit? Ano po yung dahilan? Maraming salamat po. Ngayon po ay dumako naman po tayo sa isang konklusyon kung saan nasasabi na ang RH Bill nga ay nakakatulong o hindi nakakatulong sa ating mga tao. Maraming salamat po. At ako naman po ang magbibigay sa inyo ng konklusyon. Yeah, oo, ang RH Bill ay, thank you.